Oy, Pilipinas! Good morning! Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, good morning, good morning po sa inyo, ka-coffee. May mga revelasyon na naman, ka-coffee, na nagaganap eh. Kasi campaign season eh. At kung napapansin ninyo, si PBBM biglang nag-iiba ng tapang eh. Biglang tumatapang ito at naglalabas ito ng pangil against dito sa mga Duterte. Kasi for the longest time, hinayaan niya eh, itong mga Duterte na bumira ng bumira, kung ano-ano mga kasinungalingan ang sabihin sa kanya. Diba? Hindi ang pinapansin ng presidente noon. Kumbaga, tinotolerate lang, hinahayaan lang, o hindi pinapatulan. Pero lately, lalo na po na nagsimula itong election campaign ng alyansa, nagiging matapang na si PBBM dito, nagiging vocal na. O, dyan sa Iloilo, dyan sa Ilocos Norte, tapos recently dyan sa Davao del Norte, naging matapang si presidente, si PBBM, para birahin niya itong kampo ni Digong. Merong revelasyon dito si Lacson, ka-coffee. Sa tingin ko, valid naman eh. Teorya niya ito, ka-coffee. Sa tingin ko, may punto si Lacson. Kasi hindi naman magsasalita si Lacson ng ganyan lang, walang basihan. Valid sa tingin ko, itong sinasabi ni Lacson na may pinaghuhugutan itong si PBBM. Bakit ganito magsalita si PBBM? Bakit biglang tumapang ito? Dahil meron daw po itong banta sa kanyang security. Sa seguridad ng presidente, posibleng kay First Lady, and sa mga kamag-anak nila. Kasi, mismong si Sara Duterte na mismo nagsabi, di ba? Na may kinausap na siya, na tsugiin si PBBM, si First Lady at si Romualdez, if ever may masamang nangyari. So, posible na totoo nga ito. And even yung NBI, convinced yung National Bureau of Investigation na may intention talagang tsugiin itong si Sara Duterte, kaya nga pinapakasuhan nila. Yan po yung teorya dito ni Lacson. Yan yung kanyang revelasyon na sa tingin ko nga valid. O, headline ng Politico.com, Lacson's bold theory. Marcos's feud with Duterte may be linked to security threat. Kung i-analyze natin itong headline na to, kung bakit nagkakaganyan si PBBM, bakit nagiging matapang ito, bakit mas may pangil ito, dahil pinaghuhugutan ito yung security threat na ibinibigay ng kampo ni Digong. Sige, basahin natin ano itong mga detalye na sinasabi ni Lacson. Returning Senator candidate Ping Lacson has a theory why President Ferdinand Marcos Jr. was suddenly passionate in criticizing his predecessor Rodrigo Duterte during the May 2025 elections campaign. O, tama rin naman yung revelasyon dito, tama rin naman yung obserbasyon dito ni Lacson, kasi even tayo, yung mga content creator, kayo mismo ng mga netizens, no, napapansin niyo bakit biglang tumatapang itong si PBBM. Ang term nga dito, bakit nagiging suddenly naging passionate siya, no? Biglaan naging passionate siya na i-criticize itong kampo ng mga Duterte, kasi nga tulad ng sinasabi natin kanina, for the longest time hinahayaan niya lang yan, hindi niya pinapansin yan, and then all of a sudden ganito na yung nangyayari. Kaya nagugulantang itong mga DDS. Sa totoo lang, nagugulantang sila kasi pinapatulan na sila. Noon, sige pa, ang tatapang nila eh, di ba? Namamayagpag sila eh, may isog rally, kaliwat kanan, kung ano-anong gagawin nila, may mga fake videos silang ginagawa, pinapakalat nila. Ang dami nila, mga content creator na puro kasinungalingan yung pinapakalat laban dito kay PBBM. Hindi sila pinapansin. Hinayaan lang sila. Ilang months yan, ka-coffee. Actually, 2 years nga halos yan eh, na mayagpag sila. Pero ngayon, mas nagiging aggressive na. I don't think na si PBBM lang. Yung mismong gobyerno ni PBBM, mas palaban na ito. Mas nangangagat na ito as compared sa first 2 years niya na sige, hayaan lang natin yan. Ito ngayon, naku po, kabahan na kayo dyan. Andiyan na si PBBM. Gagantihan na kayo dyan. It could be, ito na sabi ni Lacson ha, it could be because of the threat to his life or administration, but as to whether or not this was attributed to Duterte remains to be seen, sabi po ni Lacson. So yung revelasyon dito ni Lacson, posible, again, theory ito, guest ito, educational guest ito, may mga batayan na hula, posible na ang pinaghuhugutan yan yung security threat nga sa kanyang sarili at sa kanyang administrasyon. Anong ibig sabihin niya sa kanyang administrasyon? Mapabagsak itong administrasyon na to. Ma-destabilize itong gobyerno na yan. Posible yan yung tinutukoy dito ni Lacson. Threat sa buhay at threat sa administrasyon. Kasi kung papabagsak nila yung gobyerno, babagsak ang Pilipinas. Definitely matatanggal si PBBM dyan sa kanyang pwesto. Yan yung iniiwasan. At sa tingin ko, yan din ang tinitingnan ni Lacson dyan, na yan ang pinaghuhugutan. Bakit nagkakaganyan si PBBM? Ano sa tingin ninyo, ka-coffee? Yan din ba ang inyong nababasa? May punto yung analysis dito ni Lacson. Lacson theorized that Lacson theorized this when asked about Marcos's campaign speeches blasting Duterte for his bloody war on drugs and his pivot to China despite the South China Sea
dispute. Correct. Mahilig ako mag-analyze, sabi ni Lacson. I'd like to stretch my imagination even further. Alam nyo, yung Pangulo may access sa lahat ng information. Correct. Alam na alam ni Lacson yan. Siyempre, dati siyang hepe ng Philippine National Police. Ikaw ang pinakamataas na leader ng bansa. Presidente ka eh. So, lahat ng confidential information, lahat ng intel, may access ka niyan. Diba? Kaya nga, wag mong kalabanin ng presidente. Kasi yayariin ka ng presidente. Mabait lang si PBBM na for the first 2 years, inobserbahan kayo. Tinignan kayo, hindi kayo ginagantihan. Pero kung kikilos yan, lahat yan at his disposal. Kasi presidente siya. Hindi nila naiisip yun na kapag ikaw ay presidente, makapangyarihan ka. Baka nakakalimutan nila yan. Kasi nga, hinayaan sila. For the first 2 years, hinayaan sila na gawin nila sa presidente yan. Hinayaan sila na gawin sa administrasyon yan. Hindi na ngayon. Diba? Mas nagiging aggressive na ngayon. So, sinasabi ni Lacson, ang Pangulo may access sa lahat ng impormasyon. Again, hindi lang selected information, hindi lang mangilan-ngilang impormasyon, kundi sa lahat ng impormasyon. Kung may gustong ipahanap yan, may gustong itanong yan, may gustong i-verify yan, mabilis magagawa ng presidente yan. Isang tawag niya lang yan sa kanyang heads of agency. O makukuha niya yung impormasyon na yan. Kaya wag mong kalabanin yung presidente. Diba? Kasi kung salbahe yung presidente, pwedeng gawin ang kahit na anong pwedeng maisip na gawin sa isang tao. Diba? Buti nga, mabait-bait pa nga yan eh. So, I'd like to think mayroong pinanggagalingan yung kanyang passion doon sa kanyang speech, sabi ni Lacson. Isa pa, basahin natin ang buo. Alam nyo, yung Pangulo may access sa lahat ng information. So, I'd like to think mayroong pinanggagalingan yung kanyang passion doon sa kanyang speech. Sa madaling sabi, hindi lang imbento ni PBBM yung kanyang mga statement. Hindi lang lumabas yung mga statement na yan nang walang pinaghuhugutan, nang walang pinanggagalingan. Di ba? Hindi nagbuha siyang eng-eng dyan. Salita siya ng salita. Ano naman? Parang nagbibida-bida lang siya na wala para saan yung kanyang mga speeches. So, ang pinupunto dyan ni Lacson, baka naman kasi totoong may threat. Base doon sa access na informasyon, base doon sa nakuhang informasyon ng presidente, na totoong ang may threat. Coming, not directly saying na from the Dutertes, pero malamang galing sa kanila yan. Di ba? So, kaya nagkakaganyan ang presidente. In short, itong ginagawa ng presidente, reaction ito. Kumbaga, resulta ito ng, sorry for the term, panggagago ninyo sa presidente. Kasi for the longest time, yan nga yung ginagawa ninyo. So, I'd like to think na mayroong pinanggagalingan yung kanyang passion doon sa mga speech. Lacson said at a press conference with the rest of the Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Iloilo nitong Huwebes. Medyo extreme ito ha, sabi ni Lacson. Baka naman mayroong seryosong security threat. Baka naman, ka-coffee. Hindi tiyak, pero posible na mayroong seryosong threat. Kasi even yung National Bureau of Investigation, even yung NBI, ka-coffee, convinced sila. Kaya nga pinakakasuhan nila si Inday Sara Duterte kasi convinced sila doon sa banta ng assassination ni Sara. Baka naman mayroong seryosong security threat, di lamang sa kanyang administrasyon, kundi sa kanyang sariling buhay. Minsan kasi pag tayo nadadala ng emosyon, na-i-express natin in a subliminal manner, sabi po ni PBBM. Lacson need to look further about the source of the threat to the president's life. Alam din ng presidente yan. Mabilis nilang matutuko yan kasi tulad ng sinasabi ni Lacson, ang presidente may access sa lahat ng impormasyon. So kung gusto nilang ma-identify kanino nang gagaling yung threat, mabilis lang yan. Ang dami niyang security agencies, may intel lahat yan. PNP, AFP, NICA, PDEA, NBI, lahat yan, DOJ, isang tawag lang yan, ma-determine niya sino yung may pakana ng mga threat na yan. At for sure, alam nila yan. Kasi hindi naman manggagalaite, that's the term. Hindi manggagalaite yan si PBBM kung walang pinaghuhugutan yan, kung nag-iimbento-imbento lang yan, hindi niya gagawin yan. May pinanggagalingan yan si Presidente, bakit biglang naglalabas siya ng pangil against the Dutertes? Marcos's erstwhile ally, now critic Vice President Sara Duterte has threatened to kill him, his wife, First Lady Liza Marcos, and cousin Speaker Martin Romualdez if they succeed first in assassinating her. Duterte is facing a grave threat and inciting to sedition complaint before the Department of Justice for her threats to Marcos, which was live-streamed on Facebook. See? Kasi yan si Sara, sige, balik tayo dito sa threat ni Sara. May nakakausap ako one time, no? Ang sinasabi nila, imagine mo ha, si Sara live stream na yan. Ibig sabihin, aware siya na nanonood yung buong mundo sa kanya. Nasa Facebook siya, naka-live stream siya. Hindi mai-edit yan kasi live stream nga eh, as compared sa mga pre-recorded videos.
Ibig sabihin, yung sitwasyon, alam ni Sara na maraming nanonood sa kanya pero nagagawa niya pa rin pagmumurahin ng presidente, ang First Lady, and di ba, magbanta na ipapatsugin niya itong mga to. Live yan, ka-coffee. Papaano pa kung hindi live? The more na kaya niyang gawin yan. One point. Second point, papaano pa kung hindi presidente? Kasi imagine mo, presidente na yan. House Speaker na yan. First Lady na yan, kaya niyang ipatsugi base sa kanyang statement. Paano pa kung ordinaryong tao ka? Paano kung ikaw ay congressman lang? Paano kung ikaw ay barangay captain lang? Kung mayor lang? O ano pa kung ordinaryong tao ka lang? Ang presidente nga kaya niyang pagsabihan ng ganyan O normal na tao pa. 'Di ba? Anong ma-expect mo? So posible na kaya niya talagang gawin yan. Kasi nga, ang presidente nga presidente na nga yan Kaya niyang birahin yan ng live stream pa. Ano pa yung ordinaryong tao? Remember, yung sinuntok niyang sheriff. Walang pakialam. Walang batas na nagsasabi na kapag ikaw ay mayor, pwede kang manakit. Na kapag ikaw ay mayor, pwede kang pumatay, pwede kang sumuntok. Pero wala siyang paki. Gagawin at gagawin niya yan. Tama ba yan? So kung nagagawa niya sa may mga posisyon ng tao, ano pa sa normal na tao? Diba? So baka nga, tama si Lacson. May seryosong threat sa buhay ni PBBM at sa administrasyon niya. Kaya yan ang pinaghuhugutan ni PBBM. Definitely maingat si PBBM. Hindi yan magsasalita ng ganyan sa mismong baluarte niya pa. Ni Digong dyan sa Davao del Norte. Hindi magsasalita ng ganyan yan. Kasi alam niyang baluarte ni Digong yan Ibig sabihin, may pinaghuhugutan yan. And syempre, for sure, secured naman yan dyan. Bago naman pumunta yan, na-check naman yan ng kanyang PSG, yung safety niya, and ng mga taong pumunta dyan. I hope nagigets ninyo ka-coffee yung punto ko, no? Hindi maggagalaiti yan si PBBM ng walang pinaghuhugutan. And even Lacson expressed that. Okay? Sige. I-komento po ang inyong opinion. Baka may iba kayong interpretasyon dyan. Ilagay dyan sa ating comment section para mababasa rin po yan ng iba nating mga ka-coffee. Ayan, invite ko na rin kayo ka-coffee. Baka nasa Facebook po kayo at di pa kayo naka-like. Pasuyo na lang ka-coffee. Like and follow. Yung mga nasa YouTube, click lang po sa baba na subscribe and hit the notification icon para kayo din po i-updated na sa ating mga bagong upload. O siya. Kaya magpapaalam muna sa inyo pansamantala. Ingat kayo ka-coffee. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. At ang kapitayon. Bye-bye.